Hello listeners! May good news ako para sa inyo. Payday sale na! At pwede na kayong mag-shopping via videos natin sa YouTube channel. I-check lang po ang mga products na available sa description box ng video na ito. Maraming discounts and vouchers, kaya add to cart and check out na! Nagmamadali si Shai dahil marami pa siyang gagawin sa tindahan niya. Sumaglit lang siya rito sa mall dahil may kulang sa mga paninda niya doon. Maya-maya lang ay bigla na nga lamang nadaganan ni Shai ang lalaki. Tapos doble yung kahihiyan niya dahil yung binili niyang panty ay inaalis sa lalagyan at napunta sa mukha ng lalaki. Naku, pasensya na po mister. Dali-dali niyang pinulot ang panty at ibinalik sa lagayan. Imbes na tatayo na nga sana si Shai, nang bigla nga siyang hilain ng lalaki at sinilang halik. Nanlaki mga mata niya nang dahil doon. Your lips taste like a candy. Walang lingon-lingon na tumakbo palabas ng mall si Shai, pagkatapos habang tinatakpan ng namumula niyang pisngi nang dahil sa hiya. Pagdating niya sa maliit niyang tindahan, napainom siya ng 3 baso ng tubig. Sabay salat sa labi niyang nahalikan nga kanina lamang. Samantalang si Clint ay ngiting-ngiti nga habang nakahiga sa gitna ng mall na nakadipa. Pinagtitinginan sila ng mga namimili pero wala nga siyang pakialam. Akala siguro ng mga ito ay nababaliw na siya. Basta ang importante ay nakahalik siya kanina. Sobrang lambot ng labi at napakasarap. Maya-maya lang dali-dali siyang dinaluhan ng kanilang guard sa bahay ng parents niya. Dinala kasi niya ito dahil may bibilhin daw itong gamit para sa asawa nga nitong mga nganak sa susunod na buwan. Ano bang nangyayari sa iyo, sir? Ang daming tao oh. Tanong nga ni Jerry. Saan ka ba nagsusuot ha? Nakita mo sana yung nangyari kanina. Napakunot ang noon ni Jerry. Ano ba kasi yun? Tanong nga ni Jerry. Hayaan mo na nga. Tara, umuwi na tayo. Sa mga sumunod na linggo, hindi mawaglit sa isipan ni Clint ang mukha ng babae. Palagi itong lumalabas sa balintataw niya kahit nasa operating room siya. Mabuti na lang talaga, hindi siya nagkamali. Nang magwi-weekend na nga, nakatambay sila ng kaibigan niya sa paborito nilang spot sa loob ng bahay ni Japet. Sa pool. Sobrang loaded yung schedule nila. Sa linggo lang sila may time na magkasama pagkatapos magsimba. Kumpleto yung grupo. May kanya-kanyang partner ang 4 niyang friends. Tapos siya ay bokya. Magaling siyang surgeon. Pero hindi siya magaling manligaw kaya single pa rin siya hanggang ngayon. Hindi ka ba naiinggit sa amin, Doc? Pangasar na tanong nga ni Hero. Napahiling si Clint. Never. Nagkatawanan ng mga kaibigan niya. Maya-maya lang bigla na nga lamang may matigas na bagay na dumapo sa kanyang pisngi. Dahilan para mapangiwi siya sa sakit. Naikuyom ni Clint ang kanyang kamao nang makita niya si Vivory. Gumagawa ka ng eksena sa mall at kitang-kita yon sa CCTV. Galit na sabi nga ni Vivory. Hindi na kaimik ang kaibigan niya pero alam niyang na-open ito sa ginawa nga ni Vivory. Napangiti ng matamis si Clint nang maisip ulit ang eksenang yun. Hindi naman skandal yun na pwede kong ikahiya sa buong mundo. Mas nakakahiya yung asal mo na hindi maganda. Yung kiss ba na yun ang nagpapatrigger sa'yo? Bakit naman? Ano ba tayo? Mas lalo kitang hindi magustuhan dyan sa pag-uugali mo. Napahiya si Vivory sa sinabi niya. Nagmamadali itong umalis na hindi nagpapaalam. Nang mawala ito sa kanyang paningin, saka palang nag-react yung mga kaibigan niya. Dumugo ang pisngi mo, dude, sabi ni Kiefer. Hinaplos naman ni Clint ang pisngi niya. At hinawakan yun na may konting dugo pa. Ang sama ng ugali ng babaeng yun. Kailangan ba talagang manakit? Obsessed at its finest. Pero curious ako sa eksenang may kiss na kinukwento mo. Sinong kahalikan mo sa mall? Napakunot noon na tanong nga ni Jude.
Napailing na nga lamang si Clint. Aksidente lang yun. Nadaganan ako ng babae tapos nabato ng paninda niyang panty. Nilubos ko na, kaya yun hinalikan ko. Naghalakhakan ng mga kaibigan niya. Nagkataon namang nasa mall nga sina Vivory nang mangyari yun kaya kitang-kita niya. Iba ka talaga, Doc. Singit nga ni Vincent. Imbyer na siya. Dahil ang tagal na niyang nagpapapansin pero hindi siya nakakahirit ng kiss sa akin. Mabuti pa yung stranger sa mall. Maganda siguro yung babae sa mall kaya jealous to death siya. Sabi pa nga ni Hero. Napangiti si Clint at naalala nga ang mukha ni Shai. Ang babaeng nakapagbato sa kanya ng panty at nahalikan niya. Sobrang ganda. Sad pa nga ni Clint. Napahinga ng malalim ito nang humapdi ang pisngi niya. Papasok nga siya sa ospital na may sugat sa mukha dahil sa kagagawan ni Vivory na may gusto sa kanya na nakakita ng halikan nila ni Clint at Shai. Isang buwan na nakalipas, pabalik-balik nga sa mall si Clint at nagbabaka sakali na bumalik doon ang babae na nahalikan niya pero lagi siyang bigo. Siguro hindi sila magkikita pang muli. Hindi niya maintindihan ng kanyang sarili kung bakit hinahanap-hanap niya si Shai. Samantalang si Shai naman, tuloy pa rin ang buhay. Kahit mahirap, ang pagiging undergarment vendor niya ang siyang bumubuhay sa kanya sa matagal na panahon. Hindi pa naman siya nalulugi kahit na papaano dahil nakakabenta naman siya araw-araw. Natutustusan naman ang kanilang buhay pang araw-araw. Napahinga na nga lamang ng malalim si Shai na nakatingin sa lalaking customer niya ngayon na naghahanap ng undies para sa may bahay nito. Nakaramdam ng kilig si Shai dahil sa kabila ng cheating issues na kinabibilangan ng maraming babae, may iwan pa rin talaga ang ibang matitino. Pero sa lahat ng babae siya lang yung minalas. Magmula nang magkaroon nga siya ng huling karelasyon, hindi na nasundan pa. Hindi niya alam kung bakit. Siguro naging busy siya o sadyang hindi lang talaga interesadong mga lalaki sa kanya. Isang gabi, hindi pa nakaramdam ng antok si Shai. Kaya naisipan na nga niyang lumabas ng bahay at magpahangin. Nagdala siya ng kaunting pera dahil marami pa namang nagbebenta ng kakanin doon sa gilid tapos mahilig pa rin siyang bumili. Nang nandun na nga si Shai at nagpalakad-lakad lang siya sa tabing daan patingin-tingin lang sa buong paligid. "Excuse me, miss." Sad nga ni Clint. Nanlalaki mga mata ni Shai nang marinig niya ang familiar na boses. Hindi siya lumingon bagkus binilisan na nga lamang niya ang kilos para makalayo na nga siya rito pero sinusundan pa rin siya nito hanggang sa makarating siya sa madilim na bahagi ng daan. "Teka nga lang muna, bakit ka ba sunod sa akin ha?" Pagharap niya, ngiting-ngiti lang ang lalaki sa kanya. Mas gwapo nga ito ngayon kaysa nung una nilang encounter sa mall. "Nice to see you again, baby." Napakunot ang noo ni Shai. Ang landi ng lalaking to. Kaya pala hinalikan siya sa maraming tao sa mall. "Hindi kita kilala." Napasimangot naman si Shai dahil sa halakhak ng lalaki. "Ganon? Maybe you want me to repeat yung kiss na ginawa ko sa'yo. Baka maalala mo." Napamura na nga lamang si Shai. Ay, ang gwapo talaga ng lalaking to pag gumingiti. Kahit ang sarap tirisin. Sa isip-isip nga niya. "Hoy, tigilan mo nga ako. Gusto ko mapag-isa." Tumango naman ang lalaki. Ang akala niya titigilan na nga siya nito pero hindi pa pala. "I'm Clint by the way. And you are?" Napangiti na nga lamang si Shai ng sarcastic. "Shai. Shai ang pangalan ko. Kaya base sa pangalan ko mahiyain ako kaya tigilan mo na ako, okay?" Pero pinilit nga siyang makipagkamay ng lalaki pero hindi niya inaasahan ng ginawa nito. Niyakap siya nito ng napakahigpit. "Masaya akong makita ka ulit." Sabay sabi nga ni Clint. Unang kumala sa yakap si Shai, parang naging awkward bigla ang atmosphere. "Paano naging masaya?
Kung hindi naman tayo magkakilala, aber? Napangiti si Clint. Yung kiss. Hindi ko makalimutan. At yun ang laging nagpapasaya sa akin. Nagulat nga si Shai nang bigla nga siyang hatakin ni Clint palayo sa kinaroroonan nila. Namalayan na lamang ni Shai na nasa harap na sila ng ihaw-ihaw. Anong ginagawa natin dito? Bibilhan mo ba ako ng merienda? Tumingin sa kanya si Clint at ngumiti. Samahan mo akong kumain. Nagugutom ako. Alam kong paborito mo to. Napasimangot si Shai. Balak na sana niyang umuwi dahil gusto na niyang magpahinga pero nakita pa talaga siya ng lalaki. Parang gusto niyang isipin na ang laki siguro ng impact para rito ng kiss na yun. Pero ano bang meron doon? Sige na, para makauwi na ako. Tsaka bakit pa ako sumasama sa stranger na gaya mo? Natawa na lamang si Clint. Hindi ka pa rin ba komportable sa akin? Hindi naman ako masamang tao ah. Doktor ako. Nagliligtas ng buhay. Hindi pumapatay. Pagpapakilala ni Clint, paunti-unti sa kanyang sarili. Bago pa may masabi si Clint, tinakpan na lamang ni Shai ang bibig niya. Hindi niya alam kung bakit comfortable siyang kausap ang lalaki. Kusa na nga lamang lumalabas ang ugali niya na ganito. Hindi naman nakahuma si Shai nang hawakan ni Clint ang kamay niya. At ngayon ay magka-holding hands nga silang dalawa. Hindi nga alam ni Shai kung bakit hindi siya masyadong nagpupumiglas. Makalipas ang ilang oras, natapos na sila sa pagkain kaya nagyaya na nga si Shai na uuwi na siya. Huwag mo na akong ihatid. Walking distance lang naman yung bahay ko dito. Napailing si Clint na parang hindi pumapayag. Hindi pwede. Hahatid na kita. Bayad ko na rin sa'yo dahil sinamahan mo akong kumain. Kahit na hindi naman tayo masyadong magkakilala. Wala na lamang magawa si Shai kundi ang pumayag. Sige na nga. Tuwang-tuwa naman si Clint. Pinagbukas nga siya ng pinto. Nagulat nga siya dahil lang paglagay nga ng seatbelt sa kanya ay ginawa na rin ito. Samantalang si Clint ngiting-ngiti nga habang nagmamaneho pa uwi sa bahay niya. Walang pagsidla ng tuwa niya dahil nagkita na ulit sa wakas sila ng dalaga. Shai pala ang pangalan nito. Maganda at mabait pero may pagkamahiyain. At base nga sa kanyang mga naririnig, madalas nga itong kutyain ng ibang tao at ng ibang mga babae dahil tagalako nga ito ng undergarment. Sa sumunod na linggo, nagkaroon ng day off si Clint. Naging bisita siya ni Shai ng araw na yon. May lakad yatang dalaga dahil nakabihis ito pagdating niya. Magandang umaga. Nistorbo yata kita. Ngumiti sa kanya si Shai. Hindi naman. Halika pasok ka. Lumapit siya rito at bumeso. Day off ko kasi ngayon. Wala akong gagawin sa bahay kaya dito ko naisipang pumunta. Makalipas nga ang ilang araw, parang naging komportable kaagad sila sa isa't isa nang hindi nila namamalayan. Hindi rin maintindihan ni Shai ang kanyang sarili. Iba din kasi talaga ang dating ni Clint. Tamang-tama, wala pa akong breakfast. Napailing na nga lamang si Shai. Sige na nga, sa kusina na tayo. Ipaghahanda ka na ng makakain mo. Tsaka, wag mo ngang ugaliin na kumain ng agahan. Dito sa amin, no? Dahil baka magkasakit ako ng dahil sa'yo. Napangiti na nga lamang si Clint. Simpleng paalala mula kay Shai, pero ang puso nga niya sobrang bilis ng tibok. Oo na, nahihiya rin naman ako eh. Pero hindi ko kasi matiis. Gusto kitang makasama. Pwede ba? Iniistorbo mo ako. Imbes na ma-offend, napalakhak na nga lamang si Clint. Napakurot tuloy siya sa tagliran ng dalaga. Umiwas naman ito sa baytawa. Napahinga na lamang ng malalim si Clint. Sobrang comfortable talaga siya kay Shai kahit hindi sila matagal na magkakilala. Maya-maya lang sabay na nga silang dalawa na pumasok sa loob ng kusina. Pasimple lang siyang tumingin sa dalaga habang naghahanda ito ng pagkain para sa kanya. May lakad ka yata. Tumingin sa kanya si Shai at ngumiti. Oo, pero hindi naman malayo. Magtitinda lang ako dyan sa unahan.
Sama na lang ako sa'yo. Wala naman akong gagawin eh. Sige na nga, ikaw bahala. Pagkatapos silang kumain, tinulungan na nga niya si Shai na magligpit para makaalis na nga sila kaagad. Siya nga pala, matagal na ba tong tindahan mo? Oo, maboboard ka dito for sure. Hindi naman siguro. Basta kausap kita, tsaka tutulungan kitang magbenta. Napangiti si Shai at tumango ng lamang habang nagkatinginan nga silang dalawa. Namamangha nga si Shai dahil walang kaarte-arte sa katawan si Clint. Undergarments ang paninda niya at ang laking tao nito pero hindi siya nahihiya na humarap sa customer. Panay ang pakit naman ng mga dalaga kay Clint pero hindi ito pinapansin ng lalaki. Nakafocus lamang ito ng paninda hanggang sa makarami nga ito ng natinda. Hindi ka ba napapagod? Bagay din pala sa'yong maging negosyante ha? Ngumiti sa kanya si Clint. I'm okay. Naisip ko nga, magnegosyo na rin kaya ako ng ganito. Natawa na nga lamang si Shai. Maya-maya lang naupo na nga lamang siya sa isang tabi para hayaan si Clint na magbenta nga ng paninda niya. Ano nga palang gusto mong itinda kung sakali? Huwag mo naman akong kompetensyahin ha. Tumingin pa nga sa itaas si Clint na parang nag-iisip. Natampal ni Shai ang balikat ni Clint nang mahina pero mabilis itong nahawakan ng lalaki. Napahinga siya ng malalim dahil kumakabog ang dibdib niya sa ganitong gesture ng lalaki. Sobrang maaga pa para sabihin niyang may gusto na nga siya kagad kay Clint. Kinuha niya ang kamay niya na hawak nga ng lalaki sabay labas ang tindahan. Huminga siya ng malalim at nag-iisip ng kung ano-ano. Namimiss din niyang magkaroon ng karelasyon kaya lang so umpisa lang naman talaga masaya at masarap. Kalaunan talagang papait na ang lasa, lalo na kung malalaman na ang pag-uugali ng isa't isa. Habang naglalakad, palingalinga sa buong paligid si Shai. Naghanap siya ng pwedeng merienda para sa kanila ni Clint. Hindi naman siguro masela ng lalaki, kaya naisipan niyang bilhin na lamang ang maruya na ititinda nga sa daan. Pagbalik niya, napansin niyang titig na titig sa kanya si Clint, may kasama pang pagngiti kaya na-conscious nga siya. Na-conscious ang beauty niya. Merienda na nga muna tayo. Tsaka bakit ba ganyan makatitig ka? Kumakain ka naman siguro ng saging, di ba? Natawa na nga lamang si Clint. Oo naman, ang sarap kaya niyan. Ang kinis kasing tignan ng lalaki, kaya nalilito siya kung ano ang ipapakain niya rito. Binigyan niya si Clint ng 3 piraso tapos soft drinks na malamig. Ubusin mo yan lahat ah. Para naman bawing-bawi ka na sa pagod mo sa pagtitinda. Napangisi si Clint. Parang mauubos ko yan hanggang hapon. Pansin ko kasi, ang ibang bumibili rito hindi pa sira ang undies nila, nagpapapansin lang talaga sa akin. Napatakip na nga lamang ng bibig si Shai. Huy, huwag naman ganun, baka mamaya niyan. Magtanong ka na kung anong kulay ng suot nila ah. Napahalakak na nga lamang si Clint. Nakakahiya. Wala na siguro akong mukhang mayarap if ever na magkikita kami sa ospital. Nakangisi na nga lamang si Shai na nakatingin kay Clint at tuwang-tuwa. Isang buwan ang nakalipas samantalang si Clint, nagkaroon nga ng ganda ang buhay at kulay nga magmula nang makita nga at makasama niya si Shai. Nagustuhan niya ang ugali ng dalaga, mabait, simple, maalaga, pero madiskarte sa buhay. Kahit na minamaliit siya at pinagbubulungan ng mga ibang kababaihan na andoon, wapakals lamang siya. Basta marangal ang kanyang trabaho, hindi niya ikakahiya. Siya din yung tipo na mahinhin pero palaban, bungis-ngis kapag natutuwa. Sobrang positibo, kahit na mahirap ang takbo ng buhay. Naging close sila ng dalaga dahil kapag day off niya ay wala siyang ibang pupuntahan, ay bahay nito. Tapos sabay na silang pupunta sa maliit nitong tindahan at siya ang maging tindero for a day. At ngayon ay buong buwan siyang walang day off kaya namimiss na niya ang dalaga. Ito ang naging inspirasyon niya sa tuwing magkaroon siya ng mabigat na araw sa loob ng operating room. Maya-maya lang ay kakapasok lang sa loob ng opisina niya si Clint nang tumunog ang kanyang cellphone. Abot hanggang tainga ang ngiti niya nang mabasa ang pangalan ni Shai sa screen.
Excited siyang sagutin ito, kaya nang marinig na niya ang tinig ng dalaga ay nagtatalon sa tuwa si Clint. Hi Clint, may iniwan akong pagkain sa guard kanina. Pakikuha na lang para sa hapunan mo. Ngiti-ngiti nga si Clint na ipinaikot-ikot nga niya ang kanyang upuan. Salamat Shai, first time tong nangyari Natawa sa kabilang linya si Shai. Paghatid ng pagkain ko dyan ay first time. Pero ang paghahanda ko sa'yo, kapag nasa bahay ka, hindi. Isang buwan at mahigit mo na akong iniistorbo Bilang na bilang Napahinga ng malalim si Clint. Kilig na kilig ang kanyang pakiramdam. Sige na, mag-ingat ka palagi. Ikaw din. Pagkababa ng tawag ay dali-daling lumabas ng opisina niya, si Clint para kunin ng pagkain na inihatid ni Shai. Ngiti-ngiti naman si Manong Guard na nakatingin sa kanya. Napakwento pa nga ito na ganito din daw ang nararanasan nito sa misis nito, ipinagluluto at nag-e-effort talaga na hatira ng pagkain. Napahinga ng malalim si Clint. At least, kahit hindi niya girlfriend si Shai o misis, nararanasan niya ang ganito. Nag-uumpisa lang talaga ang lahat ng ito doon sa halik na ginawa niya sa mall. Kinabukasan pag-out nga ni Clint sa ospital, dumiretso siya sa tindahan ni Shai. Mabuti na nga lamang nagbukas na ang dalaga. Pagbaba niya ng kotse, lumapit siya rito para bumeso at yumakap. Kampante talaga ang pakiramdam niya kapag si Shai ang kanyang kasama. Pagkatapos talaga ng halik na nangyari dati, hindi na nga siya mapakali, kaya nag-uumpisa na talagang mahulog ang loob niya rito. Mabuti dumaan ka rito. Dinalhan na rin kita ng agahan mo. Napayakap si Clint kay Shai. Ngiti-ngiti naman ang dalaga at hindi ito nagreklamo. Napanay ang linkis niya. Ang bait mo naman sa akin. Bakit kaya? Kinurot nga siya ni Shai. Huwag mong bigyan ng masamang kahulugan ang ginagawa ko para sa'yo. Napangisi si Clint. Kung magandang kahulugan, okay lang sa'yo? Namumutla nga si Shai. Kaya binibiro niya ito. Kumain ka na nga dyan. Magbihis ka na nga pala muna. Nagdala ako ng damit para sa'yo. Natigilan si Clint. May nagawa siguro siyang kabutihan sa past life niya. Kaya binigyan siya ng pagkakataon na makilala ang ganito kabait na tao. Maraming salamat, Shai. Ngumiti si Shai. Tignan mo kung kasya sa'yo yung damit ko. Tapos yung short binili ko sa mall kanina. Hinila niya si Shai, palapit sa kanya. Babawi ako sa'yo. Ano bang gusto mo? Natawa si Shai. Napailing na lamang si Clint nang matitigan niyang magandang mukha ng dalaga. Hindi mo kailangan bumawi. Maging tindero ka lang rito, masaya na ako. Hinahanap ka kasi ng mga customers kong babae pati na yung mga bakikay. Nakikisali na rin. Napahagik-gik na lamang si Clint. Makalipas ang ilang minuto ay nagbihis na nga rin si Clint. Namoy niya ang bango ng damit na suot. Sa ganitong sistema ay parang yakap-yakap nga niya si Shai kasi damit nito ang suot niya. Nang matapos kumain na nga rin si Clint dahil nagugutom na siya. Sa sumunod na araw habang si Shai ay galing sa tindahan, ngayon pag-uwi niya, nagulat siya dahil nakita niya si Clint na nakasandig sa hood ng kotse. Ang lapad ng nangingiti niya. Kasi naman, ang lalaki ang nagpapasaya sa kanya magmula nang maging close silang dalawa. Nakaramdam siya ng pamumula nang lumapit sa kanya si Clint at hinalikan. Magiging sinungaling siya kung itanggi nga niya na napapasaya nga siya ng lalaki ng sobra. Akala ko mamayang gabi ka pa uuwi. Ngumiti si Shai. Wala nang customer Iba yata ang atmosphere talaga pag nandun ka. Tatawa na nga lamang si Clint. Hinahanap na naman ba ako? Oo, ang hahurot talaga ng mga babaeng yun. Sabay napairap nga ang babae. Napangisi si Shai at ganun din si Clint sa sagot niya. Maya-maya lang binuksan na nga niya ang gate para makapasok silang dalawa. Nagulat na nga lamang siya. Nang paglingon niya ay may bit-bit na flower bouquet, si Clint pati na nga rin dalawang paper bag. May pupuntahan tayong party ngayon, kaya binilhan kitang maisusuot. Ngumiti si Shai. Ganun?
Para hindi na ako makatanggi ano. Ibang klase ka talaga. Napahalakak na lamang si Clint. Hindi naman sa ganun. Kung may gagawin ka, pwede naman tayong wag pumunta. Pupunta tayo. Sayang kung hindi ko may isuot ang damit na yan. Okay, tignan mo na lang kung magustuhan mo. Pinuksan naman kagad ni Shai ang paper bag at tinignan ang laman. Magandang bestida, kulay pink katigit sa lahat, hapit na hipit sa katawan kung susuotin. Sa isang paper bag ay may heels pa na pink na bagay sa kanya. Salamat ah. Ang bulaklak dadalhin ba natin dun? Para sa'yo yan. Natawa na nga lamang na saad ni Clint. Kinuha niyang bulaklak at inamoy-amoy. Umabrisete siya kay Clint. Salamat. Ngumiti ang lalaki. 2 beses ka nang nagpasalamat sa akin. Deserve mo namang mabigyan ng ganyan dahil mabait ka at maalaga. Kinikilig kasi ako eh. Dahil ngayon lang ako nakatanggap ng bulaklak buong buhay ko. Talaga ba? Oo. Nagulat si Shai nang bigla na nga lamang siyang yakapin ng mahigpit ni Clint. Don't worry. Ako nang magbibigay sa iyo ng bulaklak. Napahinga ng malalim si Shai. Okay na ako sa ganito. Ang mahal pa naman yan. Kailangan nating mag-ipon. Napakunot noon si Clint. Para saan? Sa pagbuo natin ng pamilya? Tawang-tawa naman si Shai. Napaiyak na lamang siya. Ang akala nga ni Clint ay natamaan ang mata niya ng buhok nito. Mapagbiro ka talaga. Pero napalunok siya nang sumeryoso ang tingin nga ni Clint. Magbihis ka na. Aalis na tayo mamaya. Tumango naman si Shai at pumasok sa loob ng kwarto. Habang si Clint ay naupo sa sofa ng dalaga para hintayin to. Kanina pa siya kinokontak ng kaibigan na may birthday ngayon. Si Hiro, tanong ng tanong kung makakapunta ba siya. Hindi pwedeng wala siya doon gayong wala naman siyang duty sa ospital. Pantang hapon ay papalis na nga sila pareho at handa na nga sila ni Shai. Napangiti siya ng mapagsadahan nga ng tingin ng dalaga dahil sobrang bagay rito ang binili niyang damit. Ngayon pa lang, parang nahihiya na ako. Baka maraming tao doon ah. Tsaka baka mga kilalang tao yung mga nandun. Ngumiti si Clint. Pinisil niya ang kamay ni Shai na hawak nga nito. Hindi mo kailangan mahiya. Ang ganda mo kaya ngayon. Baka head turner ka nga dun eh. Hinaplos niya ang mukha ng babae. So ngayon lang talaga ako maganda. Natawa ng malakas si Clint. Syempre everyday. Pero mas maganda ka ngayon dahil nakasuot ka ng ganyan tsaka mas nakaayos ka. Pero kapag simple ka, maganda ka pa rin. Ikaw ang pinakamaganda sa paningin ko. Nahaplos nga ni Shai ang kanyang braso. Nagtayuan naman ang lahat ng balahibo sa katawan ni Clint. Apektado talaga siya sa babaeng to. Pagdating nila sa restaurant ng hotel, kung saan ang venue ng birthday celebration Hiro, ay sa kanila lang nakapako ang tingin ng mga kaibigan. May nakanganga, may nakatulala, nakakunot ang noo nang makita na may kasama siyang babae. Dude, mabuti nakarating ka. Ako ang may birthday pero ikaw tong sobrang saya. Pangbubuska pa nga ni Hiro. Ang lapad kasi ng naging ngiti ni Clint. Masaya naman talaga siya. Si Shai nga pala, matalik kong kaibigan. Napangisi si Hiro. Nice to meet you. Pero teka, friend pero ang higpit ng pagkakahawak ng kamay? Pangasar pa nga ni Hiro. Parang nahiya naman si Shai. Naramdaman na lamang niyang akmang kukurutin siya nito pero agad niyang hinahawakan ang isang kamay. Happy birthday Hiro. Sad na lamang niya. Nagulat pa si Hiro nang kilala ito ni Shai. Maya-maya lang naglakad na nga sila palapit sa mesa nang iba pa niyang kaibigan at ipinakilala niya ang babae tapos pati na nga rin sa mga girlfriend nito. Maya-maya lang ay tumabi na nga sa kanya si Hiro na parang may gustong ibulong. Okay ka lang? Biglang tanong naman ni Clint. Naiiya ako, sandali lang ah. Samahan na kita. Pagpresenta naman ni Clint. Ngumiti naman si Shai at umiling. Hindi na, i-enjoy mo lang sarili mo dito, ako na lang. Magtatanong na lang ako sa mga staffs doon. Tumango na nga lamang si Clint.
Panayasar naman sa kanya ang kaibigan dahil pati raw sa pag-ihisa samahan pa talaga niya. Samantalang si Shai naman ay dahan-dahan lang sa paglalakad. Malapit na siyang makarating sa comfort room nang may biglang pumatid sa kanya dahilan para mapaluhod siya. Napangiwi si Shai dahil pakiramdam niya ay nagkasugat-sugat ang tuhod niya. Sa pagtayo niya ay nakita niya ang isang babae bago pa nga ito nakalayo. Hinila na nga niya ang buhok nito papasok sa loob ng comfort room. Magkasing tangkad lang silang dalawa kaya nakaya niyang ibaba ang mukha nito sa inidoro at inginudnud nga doon. Though malinis naman pero basta comfort room maraming gumagamit kaya marumi pa din. Let me go, bitch! Isusumbong kita kay Clint. Mga agaw ka? Ikaw palang lumalandi sa kanya kaya hindi na niya ako pinapansin. Sabi ni Vivory. Subukan mo lang magsumbong at gumawa ng kwento. Hindi lang to ang aabutin mo sa akin. Tutupiin talaga kita at ipapatapon sa West Philippine Sea. Iningod-ngod nga niya ito. Though malinis naman pero basta comfort room, maraming gumagamit kaya marumi. Let me go, bitch! Isusumbong kita kay Clint. Mga agaw ka? Ikaw palang lumalandi sa kanya. Kaya hindi na niya ako pinapansin. Sabi pa nga ni Vivory. Subukan mo lang talaga magsumbong at gumawa ng kwento ah. Hindi lang to ang aabutin mo sa akin. Tutupiin pa kita at ipapatapon sa West Philippine Sea. Matapang na saad ni Shai. Iningod-gun niya ito hanggang sa masatisfied nga siya. Kawawang mukha ng babae na walang make-up, pati ang magandang damit ay talagang basa. Makakaganti rin ako sa'yo, hayop ka. Umiiyak na lamang nasabi ni Vivory. Che, pangit na Disney princess, kawawa naman. Bully ka kasi. Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo. Nananahimik yung tao rito eh. Sagot ni Shai. Nang hindi na nga niya hinawakan ng babae, nagmamadali na itong tumakbo palabas ng comfort room. Pag-upo nga ni Shai sa inidoro, para umihi ay napangiwi na nga lamang siya. Nang mapansin niyang may sugat talaga ang tuhod niya. Mabuti na lang makapalang tela ng suot na bestida, hindi bumakat ang dugo. Sa kabilang banda, nag-uusap si Clint pati na nga rin ng mga kaibigan niya habang inihintay si Shai. Napakunot ang noon ni Clint nang mapansin niya si Vivory sa may dulo na nagpupunas nga ng mukha at nakita nga niyang basa ang damit nito sa bandang dibdib. Nandito palang babaeng yan. Sinong nag-invite sa kanya? Nagkatinginan ng kaibigan niya. Kanina ko pa nga gustong ipaalam sa iyo eh. Hindi ko naman pwedeng pigilan. Kaibigan ni Mommy ang mommy niya kaya nandito. Sagot ni Hiro. Baka si Shai naman ang saktan niya. Nakita niyong ginawa niya sa akin nung nakaraan, di ba? Nagkasugat pa yung mukha ko. Hindi naman siguro. Sabi na lamang ni Hiro. Maya-maya lang naglalakad na nga palapit sa mesa si Shai. Napansin niyang ang init ng tingin pati na nga rin si Vivory. Okay ka lang? Ngumiti si Shai. Oo, okay na okay. Kaya kong sarili ko. Tuloy pa rin ang sama ng tingin ni Vivory kaya nababahala si Clint. Ayaw niyang mapahiya. Ang dami pa namang mga bisita. Pagkatapos nilang kumain ay nagpaalam na nga siya kay Hiro na mauuna na silang umuwi. Iwas gulo na rin. Pagdating ng bahay sabay nga silang naupo ni Shai sa sofa. Naghuhubad ng heels ang dalaga kaya medyo tumaas ng kaunti ang dulo ng bestida nito hanggang tuhod at nagulat siya nang may sugat nga si Shai doon. Anong nangyayari dyan? Bakit nagkasugat ka? Takang tanong ni Clint. Napangiti na nga lamang si Shai. Napaluhod ako dun sa comfort room kanina. Natapilok lang kasi ako eh. Napahinga ng malalim si Clint. Sa susunod kasi mag-iingat ka naman. Paano kung napano ka dun? Sabi ko na nga ba dapat samahan na lang kita eh. Oo na. Siya na ang gumamot nga sa sugat ng dalaga. Panaingiwi naman ito kasi betadine nga ang nilalagay niya. Mag-iingat ka talaga sa susunod ah. Mabuti na lang hindi tumama ang ulo mo dun sa inidoro. Oo nga eh. Pero yung mukha nung isa tumama. Bulong pa nga nito. Maya-maya lang sumandig na nga sa balikat niya si Shai na nakapikit ang mata. Gabi na kasi kaya inaantok na nga siguro ito
hanggang sa pinahiga na nga lamang niya sa kanyang kandungan. Panay ang haplos ni Clint. Sa buhok ng dalaga tinanggal niya ang tali para makahinga at hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya, na nakayuko ang noo at nakasandig sa ulo ni Shai. Gising na, Shai. Alis na ako. May trabaho pa ako bukas. Kumilos si Shai sabay bangon. Okay, pasensya na nakatulog ako. Ngumiti si Clint na inayos nga ang magulong buhok ni Shai. Okay lang. Magbihis ka muna bago matulog ulit. Salamat nga pala sa pagsama sa akin kanina. Walang anuman. Ihahatid pa nga siya ni Shai sa labas ng bahay. Hindi ito umalis hanggang sa hindi makaalis ang kotseng minamaneho niya. Kaya lang ay bigla na nga lamang siyang may narinig na pumutok. Napahinga na lamang siya ng malalim nang huminto ang kotse niya. Ang gulong pala, sumabog kaya na flat ito at dito pa talaga sa madilim na bahagi ng daan. Nagtayuan ang lahat ng balahibo sa katawan ni Clint, lalo na nang mapansin niyang may mga kalalakihan sa unahan. Baka matodas siya ngayon mismo. Teka, paano na ako nito? Napapansin naman niyang naglalakad ang dahan-dahan ng mga ito sa kanya. Kung tatakbo siya, tiyak mahahabol siya tapos marami ang mga to. Clint? Anong nangyari? Nakahinga ng maluwag si Clint nang lumitaw mula sa madilim na bulto ng katawan ni Shai. Sa sobrang tuwa ay niyakap niya ito ng sobrang higpit. Na-flat kasi yung gulong ng kotse ko eh. Sumabog na lang bigla. Dito pa talaga sa madilim. Ano nga palang ginagawa mo rito? May dalang flashlight si Shai tapos itak na nakatali sa bandang bewan nga nito. Sinundan kita. Nakaramdam kasi ako bigla ng pagkakaba eh. Bigla kasing nahulog sa sahig yung bitbit kong baso. Ngumiti nga si Clint. Paglingon niya sa kabila ay nawala na lang bigla ang mga kalalakihan kanina. Salamat ah. Nakaramdam din ako ng takot kanina. May papalapit na sa akin. Pinunasan ni Shai ang pawisan niyang mukha. Nabahala din ako. Kasi naalala ko dito talaga mismo. May binugbog sila na pinagnakawan pa talaga at pinatay. Ayun, nag-internal bleeding. Nakulong na pero nakalabas din kasi may pera. Pero hindi talaga sila sasantuhin itong itak ko, no? Palaban na sa adang babae. Maya-maya lang ay may biglang dumating na nakamotorsiklo. Bumaba ang isa at lumapit sa kanya. Anong meron? Tinext ko sila na flat ang gulong ko ng kotse mo. Ipaayos mo na lang sa kanila. Maasahan ng mga yan. Mga kaibigan ko. Tumango-tango si Clint. Nagabot din siya ng bayad tapos pang-snack na rin. Makalipas ang isang oras, nakaangkas na nga siya sa bisikleta na minamaneho ni Shai. Ang astig pala ng dalaga. Akala niya mahinhin lang pero may tapang din na tinatago. Nanibago ko sa iyo ngayon. Ang tapang ng aura mo. May dala ka pa talagang itak. Napahalakhak si Shai. Pero kinakabahan ako ah. Akala ko may nangyari ng masama sa iyo eh. Akala ko nahuli na ako. Napasandig siya sa likod ni Shai. Malapit na talaga kanina. Salamat sa iyo. Walang nagawa si Clint, kundi ang umuwi na lang binilisan niya ang pagmamaneho dahil gabi na baka masiraan na naman siya ng gulong. Tapos walang magliligtas sa kanya kasi hindi sila okay. Habang si Shai ay iyak ng iyak, pagkaalis ni Clint, na guilty siya dahil pinagtabuyan niya ito kaya lang hindi niya matanggap na nasira ang tindahan niya dahil rito ipinasira ng babaeng iyon. Nag-threat pa na kung hindi niya lalayuan si Clint ay may mangyaring masama sa kanya kaya nakaramdam siya ng takot. Wala naman silang relasyon ni Clint kaya mas mabuting lumayo na lang siya kaysa ang mapahamak. Pero ang mas masakit ay sinira ng babae ang pangkabuhayan niya. Kung magrereklamo siya ay siya pa rin naman ang lugi at marami itong picture na ipinapakita na kasama ang lalaki kaya meron talagang relasyon ng dalawa. Apektado siya kasi nag-umpisa na siyang mahalin si Clint kaya nasasaktan ang puso niya. Kinabukasan, samantalang si Clint ay dumaan siya sa tindahan ni Shai para bisitahin ito pero nagulat siya dahil wala na ito doon.
Bumaba pa siya ng kotse para tingnan na baka nagbago ng pwesto ang dalaga pero wala naman. Pinuntahan niya ito sa bahay nito kaya lang nakalock ang gate. Tapos walang tao sinubukan niyang tawagan pero hindi niya makontak. Ano ba talagang nangyayari? Nasasaktan na siya. Kinagabihan ay lumabas siya ng ospital. Nalutang, broken-hearted siya. Hindi pa nga naging sila ay bigla na lang naglaho ang lahat. Dumiretso siya sa bahay ni Hiro. Pagpasok niya ay tinungga agad niya ang isang boteng may laman na nakapatong sa mesa. Napansin niyang napatitig si Hiro sa kanya. Galing kang ospital? Gabi na pero nagpunta ka pa talaga rito? Napangiwi si Clint. Parang nagiba ang ihip ng hangin pero ibinigay niya pa rin ang kanyang dalang bulaklak. Okay ka lang ba? Bakit biglaan kang nagkaganyan? Napahinga ng malalim si Clint. May mali talaga ang dalaga. Wala naman. Agad na tumalikod si Shai papasok nga sa loob ng bahay. Kaya sinundan niya ito. Teka nga lang muna. Kaya ka ba nagkakaganyan dahil sinaktan ka ni Vivory? Nakaganti ka naman sa kanya, di ba? Huminga ng malalim si Shai. Tama na, Clint. Umuwi ka na lang muna. Ayokong may kasama ngayon na dito sa bahay. Ayokong umuwi. Ayoko na tratuhin mo ako ng ganyan. Kung may problema ka sa akin, sabihin mo ng diretsahan. Kung may issue ka, sana tumawag ka o nag-text man lang. Please, kahit ngayon lang, pagbigyan mo ako. Pakiusap ni Shai. Nagtagis ang bagang ni Clint. Kasalanan talaga ito ni Vivory. Baka may sinasabing kung ano-ano ang babaeng yun. Okay. Sada nga lamang ni Clint. Walang nagawa si Clint, kundi ang umuwi na lang binilisan niya ang pagmamaneho dahil gabi na baka masiraan na naman siya ng gulong. Tapos walang magliligtas sa kanya kasi hindi sila okay. Habang si Shay ay iyak ng iyak, pagkaalis ni Clint, na guilty siya dahil pinagtabuyan niya ito kaya lang hindi niya matanggap na nasira ang tindahan niya dahil rito ipinasira ng babaeng iyon. Nag-threat pa na kung hindi niya lalayuan si Clint ay may mangyaring masama sa kanya kaya nakaramdam siya ng takot. Wala naman silang relasyon ni Clint kaya mas mabuting lumayo na lang siya kaysa ang mapahamak. Pero ang mas masakit ay sinira ng babae ang pangkabuhayan niya. Kung magrereklamo siya ay siya pa rin naman ang lugi at marami itong picture na ipinapakita na kasama ang lalaki. Kaya meron talagang relasyon ng dalawa. Apektado siya kasi nag-umpisa na siyang mahalin si Clint kaya nasasaktan ang puso niya. Kinabukasan, samantalang si Clint ay dumaan siya sa tindahan ni Shai para bisitahin ito pero nagulat siya dahil wala na ito doon. Bumaba pa siya ng kotse para tingnan na baka nagbago ng pwesto ang dalaga pero wala naman. Pinuntahan niya ito sa bahay nito. Kaya lang nakalock ang gate. Tapos walang tao sinubukan niyang tawagan pero hindi niya makontak. Ano ba talagang nangyayari? Nasasaktan na siya. Kinagabihan ay lumabas siya ng ospital. Nalutang, broken-hearted siya. Hindi pa nga naging sila ay bigla na lang naglaho ang lahat. Dumiretso siya sa bahay ni Hiro. Pagpasok niya ay tinungga agad niya ang isang boteng may laman na nakapatong sa mesa. Napansin niyang napatitig si Hiro sa kanya. Okay ka lang? Tanong ni Hiro. Natawa si Clint. Broken-hearted ako, dude. Hindi kami okay ni Shai. Naging kayo ba? Seryosong tanong ni Hiro. Natigilan si Clint. Nag-sink in sa kanyang isipan ng realidad. Bakit naman siya maapektuhan ng sobra kung hindi naman sila? Hindi. Pero mahal ko siya. Napailing na lamang si Hiro. Hindi ko alam kung tama ba na sa akin ito. Manggaling pero last time nagkita kami ni Shai. Nagkwento siya na sinira ni Vivory ang Hiro. Ano? Kailan? Kaya ba nanlamig siya sa akin? Huminga ng malalim si Hiro. Last 2 weeks lang nangyari. Binantaan pa siya nito na kung patuloy siyang lalapit sa'yo ay may mangyayari na hindi maganda sa kanya. Ang bahay nga niya naibenta na dahil sa takot. Sagot ni Hiro.
Naitapon ni Clint ang boteng hawak sa dingding, kaya nabasag ito. Nagtiim nga ang kanyang bagang sa sobrang galit kay Vivery, pero nakakatampo naman itong si Shai ni hindi naman sinabi sa kanya ang mga ganong bagay. Parang wala silang pinagsamahan na dalawa. Nagkita pa kami. Bakit hindi man lamang niya sinabi sa akin? Sinulo lang niya ang nangyari. Ayaw siguro niya ng gulo, kaya ganun ang ginawa niya. Hindi mo siya masisisi dahil lumala na talaga ang obsession sa'yo ni Vivery. Saad pa nga ni Hiro. Napabuga na nga lamang ng hangin si Clint. Nasasaktan siya. Paano na lang kung tuluyan na nga siyang iwanan ni Shai? Baka may alam kang nasaan siya ngayon, please. Mapapaliw ako kapag hindi ko siya nakikita. Nakiusap na talaga siya kay Hiro, pero wala din daw itong alam kung saan lumipat nga si Shai. Kinabukasan maaga pa lang ay gising na nga ang diwa ni Clint. Pero tingin niya, hindi siya nakatulog buong gabi sa pag-iisip kay Shai. Nag-aalala nga siya ng sobra rito kasi mag-isa na nga lamang ito sa buhay tapos hindi na sila magkasama. Tinadtad niya ito ng mensahe, umaasa siya na sana mabasa nito pero imposible na dahil kung tatawagan niya parang nagpalit na nga ito ng ibang SIM card. Hindi na nagagahan nga si Clint. Sasadyain niya si Vivery dahil magtutuos nga silang dalawa. Sinadya niyang pumuesta sa parking lot ng mall para makita niya. Nang mapansin niya ang babae, dali-dali niyang hinawakan ang braso nito nang mahigpit at tinulak niya sa dingding. Ano ba? Nasasaktan ako! Reklamo ni Vivery. Kulang pa yan. Kumpara sa ginawa mo kay Shai. Stop pestering me, okay? At siya, kahit anong gawin mo, hindi talaga kita magugustuhan. Siraan mo lang ako, wag lang ang babaeng mahal ko. Dahil magkasubukan tayo. Ang ugali mo na ganyan? Hindi ko talaga magugustuhan, paano pa kaya ang ibang mga lalaki na may balak na ligawan ka? Kaya grow up, Vivery! Napaluha si Vivery, pero hindi siya nakaramdam ng awa. Ang sama-sama mo, Clint. Ang tagal kong hinintay na mahalin mo o mapansin mo, pero hindi mo magawa? Mahal na mahal kita. Hindi mo man lang ba maintindihan yun? Malungkot na sabi ni Vivery. Napahinga ng malalim si Clint. Hindi mo talaga mapipilit ang puso. Kahit anong gawin mo, Vivery. Kaya sana, kalimutan mo nang nararamdaman mo na yan. Pagkatapos niyang masabi ang gusto niyang sabihin kay Vivery, umalis na nga siya, na hindi nagpapaalam. Lugong-lugo ang kanyang pakaramdam, nadismayado, nalulungkot, at hindi alam ang gagawin. Isang buwan ang nakalipas, habang si Shai ay sobrang lungkot ang kanyang nararamdaman. Ibinalik niya ang tindahan niya, pero ngayon ay mas malaki na maraming laman, kaya lang ang problema ay wala siyang nadaramang fulfillment. Bumili din siya ng bagong bahay at mismong lote na niya, pero hindi pa rin siya nagiging masaya. May hinahanap siya at alam ng kanyang puso kung sino. Sobrang namimiss na niya si Clint, hindi na sila nagkita at wala pa itong alam sa nangyari kasi hiniling niya kay Hiro na wag munang sabihin sa lalaki ang totoo. Sa sumunod na linggo ay hindi muna nagbubukas ng tindahan si Shai. Nabibingi na siya sa sobrang tahimik ng bahay niya kaya naisipan niyang gumala sa syudad. Napangiwi na lang si Shai. Nang pagtawid niya ay bigla na lang siyang natumba nang may tumama sa kanyang likuran. Napailing na lang siya nang mapansin niyang ang laki ng sugat ng kanyang kaliwang tuhod tapos sa bandang chain niya at noo. Narinig niya ang pagmumura ng boses lalaki at naramdaman na lang niyang kinarga siya papasok sa loob ng kotse. Panay ito hingi ng tawad dahil hindi daw nito napansin ang kanyang pagtawid. May itsura ang lalaki, ang tangos ng ilong nito, napansin pa talaga niya kahit sakit ng kanyang sugat. Habang si Clint ay lumabas ng opisina niya dahil balak niyang mag-round ngayong araw para kumustahin ang pasyente. Naisipan niyang dumaan sa emergency room para tingnan kung may bagong pasyente pero nanlalaki ang kanyang mga mata nang mapansin si Shai na may malaking sugat ang tuhod nito.
Shy? Anong nangyari sa iyo ha? Bakit may sugat ka? Agad na dinaluhan nga niya ito at lumuhod para tignan ng sugat. Napakagatlabi si Shy nang tumingin sa kanya. Nabangga niya ako. Masama ang tingin ni Clint sa lalaking chill lang na nakatayo sa isang tabi. Nilapitan niya ito at akmang susuntukin pero hinila ni Shy ang lab coat niya. Umayos ka sa pagmamaneho mo ah. Mabuti na lang ganyan lang ang inabot mo. Kung hindi, tatamaan ka talaga sa akin. Saad pa nga ni Clint. Napailing na lamang ang lalaki sa sinabi niya. Tama na. Ito lang naman ang sugat ko eh. Saad naman ni Shy. Napahinga ng malalim si Clint. Na-CT scan ka na ba? X-ray kung may internal fracture. Tumango ang nurse na nagasikaso kay Shy. Ang overreacting mo naman. Umayos ka nga. Napanguso si Clint. Naiintriga tuloy ang nurse sa pinapakita niyang pag-aalala. Pagkatapos magamot nga ni Shy, binayaran na nga ng lalaki, humingi ito ng tawad bago umalis. Tinasan pa niya ito ng kilay dahil sobrang dikit ng pagkakatingin nga kay Shy. Para may binabalak. Maya-maya lang kinarga niya ang dalaga, papasok sa opisina. Mamaya ka na umuwi. Isasabay na kita para naman malaman ko kung saan ka nakatira. Ang tagal na nating hindi nagkita tapos may makikita pa kita. Sa ganung sitwasyon, pinakaba mo ko ng todo. Huminga ng malalim si Shy na tumingin sa kanya. Baka mamaya niyan. Meron na namang gawin na hindi maganda sa akin si Vivery. Napasimangot si Clint sa sinabi ni Shy. Mag-usap tayo mamaya. Habang si Shy napabuntong hininga na nakatingin kay Clint na may ginagawa sa computer nito. Isinandig niya ang likod sa sofa pero agad siyang tumayo at niyakap ng sobrang higpit si Clint. Sobrang mamiss nga niya ang lalaki kaya aalisin na nga lamang muna niya ang hiya ngayon. Tumingin sa kanya si Clint. Nang may pagtataka at ngumiti, sabay haplos sa pisngi niya. Parang niloloko lang niya ang sarili niya sa planong paglayo sa piling ng lalaki pero ito siya. Masaya na makita niya ito ulit. Kamusta ka na ha? Ngumiti sa kanya si Clint. Hinaplos nito ang pisngi niya kaya napapikit na nga lamang si Shy. Sobrang lungkot ko. Pero ngayon, biglang nawala nang makita kita ulit. Iniharap ni Clint ang upuan sa kanya at niyakap siya ng sobrang higpit. Kinahapunan ay paika-ika na naglalakad palabas ng ospital si Shy habang inalalayan nga siya ni Clint. Ramdam niya ang saya sa mukha ng lalaki nang magkita sila ulit. Kinarga siya ng lalaki papasok sa loob ng kotse at nilagyan ng seatbelt. Main ka pa ba? Parang pumapayat ka. Saad ni Shy. Ngumiti ng mapait ito. Kumakain pa naman pero iba talaga kapag may nag-aalaga. Masaya ang ganun. Biglang nakaramdam ng guilt si Shy. Makalipas ang isang oras, narating na nila ang bahay ni Clint na unang bumaba ng kotse ang lalaki para karagahin siya. Nakangiti siya na nakatitig rito. Sobrang sweet naman kahit mild lang ang naranasan niyang aksidente. Pagkababa ni Shy sa sofa, ay sinandig niya ang kanyang katawan. Parang nawala ng anesthesia na itinurok sa kanya dahil nagumpisa na nga itong humapde. Magluluto ba ako? Tumingin sa kanya si Clint. Wag na, umorder na lang muna tayo, may sugat ka pa. Tumango naman si Shy. Maya-maya lang ay kumain na sila ni Clint nang dumating ang order nitong pagkain. Ang dami niyang nakain dahil sobra siyang nagutom sa nangyari sa kanya. Ni halos hindi na siya makahawak ng kutsara kasi si Clint na ang gumagawa ng ganun sa kanya, sinusubuan siya. Kahit hiyang-hiya ay hindi siya nagreklamo, kinikilig pa nga siya ng todo. Kinagabihan ay magkayakapan silang dalawa ni Clint sa loob ng kwarto nito. Naglalambing ang lalaki sa kanya, inilayo lang niya ng kaunti ang kanyang tuhod para hindi matamaan kasi nakahiga silang dalawa. Dahil sa nangyari kanina, hindi ko na naisip ang na doon ka pala naka-duty. Sumimangot si Clint. Iniiwasan mo talaga ako, no? Ngumiti si Shy. Hindi naman. Ayoko lang talaga ng gulo. Hinaplos-haplos ni Clint ang pisngi niya. I'm sorry dahil sa nangyari.
Ako talaga ang dapat sisihin doon. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ka na niya guguluhin pa dahil nagkausap na kaming dalawa. Saka gusto ko lang linawin na kung ano man ang sinasabi niya ay walang katotohanan yun. Hindi naging kami at never ko siyang naging girlfriend. Naiintindihan ko naman. Hindi biro ang magkagusto ka sa isang tao tapos hindi ka magugustuhan pabalik. Pero ganun talaga ang buhay. Hindi natin pwedeng ipilit sa isang tao ang gusto natin. Napahinga ng malalim si Shai. Ngayon nalinawan na nga siya at tumaasa siya na sana bigyan siya ng peace of mind ng babaeng yun. Maganda naman ito kaya nakakahanap pa nga ito ng lalaking higit pa kay Clint. Hindi na ako magtataka kung sinabi sa iyo ni Hiro ang nangyari. Huminga ng malalim si Clint at tumingin sa kanya. Nawalang siguro siya sa kalagayan ko. Parang sinakluban ako ng langit at lupa nang malaman kong iniiwasan mo na ako. Ang sakit kaya? Sorry. Ngumiti si Clint. Okay lang. So ibig sabihin okay na tayo? Balik na sa dating samahan natin? Oo naman. Dahil sa narinig, ay napabangon si Clint at tumatalon sa ibabaw ng kama. Todo hila naman si Shai dahil baka masira ito pagkaupo ng lalaki ay niyakap siya nito ng sobrang higpit. Maraming salamat. You're welcome. Hindi natapos ang yakapan nilang dalawa ni Clint hanggang sa nakatulog silang dalawa. Sa sumunod na buwan, habang si Clint ay nag-iisip ng surprise para kay Shai bumalik na sa dati ang samahan nila kaya masayang masaya mas sobrang close na sila ngayon, parang walang pag-alinlangan. Kung may makakakita sa kanila ay masasabi talagang may relasyon sila pero ang totoo ay wala pa. Paunti-unti ay pinaplano na niya ang lahat. Nag-obserba muna siya kay Shai kung pareho ba sila ng nararamdaman. Kung merong chance ay talagang ipagpatuloy niya dahil para sa kanya ay ang babae ang gusto niyang makasama habang buhay. Sa sumunod na linggo ay pumuntang mall si Clint para maghanap ng singsing para kay Shai. Hindi siya mag-propose for marriage. Tatanungin lang niya ito kung pwedeng maging girlfriend niya ito. Kinakabahan nga siya dahil ma-reject siya pero lalakasan na lang niya ang kanyang loob para naman malaman niya kung ano ang stand niya sa buhay nito. Nang makapili na si Clint ay pumunta na siya sa tindahan ng dalaga, bit-bit ang bouquet ng bulaklak. Pinagpawisan ang kanyang kamay habang nagmamaneho, kabado siya, mas sobra pa ito kaysa ang isa lang siya doon sa operating room. Pagbaba niya ng kotse ay sinalubong siya ni Shai. May patingkayad pa ito para maabot siya at mayakap. Ang mga ganitong gesture ng dalaga ang nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Ayaw nga niyang isipin na baka pure friendship lang ito dahil kapag nagkaganon ay masasaktan ang puso niya. Ang saya mo ngayon ah. Ako ba ang dahilan yan? Ngumiti si Shai na inakbayan nga siya. Palaging ikaw ang dahilan. Tumalon ng puso ni Clint sa tuwa. Okay, kaya dahil dyan ay may dala akong para sa'yo. Kinuha niya ang bulaklak sa likuran na bahagi nga ng kotse para hindi maipit at masira. Salamat. Natawa si Clint. Wala ka bang ibang masabi kundi salamat lang talaga? Baka meron pa. Sinamaan siya ng tingin ni Shai. Nakurot pa ang tagiliran niya. Nakaramdam ng inis si Clint kasi ang manhid ng dalaga. Kinagabihan, nakasakay na nga sila ng kotse niya pagkatapos nilang magsara ng tindahan. Hindi pa pinaandar ni Clint ang kotse dahil balak niyang tanungin si Shai. Seryoso ang tingin niya sa dalaga. Okay ka lang? Tumikhim si Clint. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang singsing pero hindi niya ito ipinakita sa dalaga. Can you be my girlfriend, Shai? Nakanganga si Shai. Hindi ito umimik. Ni wala siyang narinig na response sa sinabi niya. Napangiwi si Clint. I'm sorry, nabigla nga yata kita. Manliligaw nga muna pala ako. Napansin niyang napahinga ng malalim ang dalaga. Sige, saad pa nga nito. Para hindi nito makita ang mukhang nasaktan siya, nang kaunti ay talagang yumakap agad siya rito.
Mali naman kasi ang plano niya dapat. Nagpaalam nga muna siya dapat na manligaw. Okay lang ba sa yun? Ngumiti si Shai. Oo naman. Maya-maya lang ay nag-umpisa ng magmaneho si Clint paalis. Pagkahatid niya kay Shai ay hindi na siya pumasok sa bahay nito. Dumiretso na siyang umuwi dahil bigla siyang nakaramdam ng pagod sa nangyari. Samantalang si Shai ay napakagatlabi na lang nang maisip na sobrang lungkot ni Clint. Nagulat lang siya kanina pero hindi ibig sabihin na hindi niya tatanggapin ang sinabi nito. Pero bago pa siya makasagot ay nagsalita na ito kaya hindi na lang niya binara. Mas mabuti na rin na magligawan muna para malaman niya ang intensyon nito kahit mahal na niya ang lalaki. Kinabukasan ay nagulat si Shai nang pagpasok niya ng kusina ay nandun na si Clint nakasuot ng apron niya. Ang fresh nitong tingnan dahil nakasuot ng sandong itim tapos bagong ligo, may new haircut pa na dumagdag sa kapugian nito. Dahan-dahang naglakad palapit sa kanya si Clint sabay halik sa kanyang pisngi pero umiwas siya kaya lang ay sumunod pa rin ito sa kanya. Ang daya, hindi magpapahalik. Natawa na nga lamang ng malakas si Shai. Kagigising ko lang kasi, amoy higaan pa ako. Ang sama ng amoy eh. Inamoy siya nito ulit, sa bandang kilikili pa talaga. Mabuti na lang hindi niya itinaas ang braso niya. Hindi naman parang amoy baby powder nga. Napangiti na nga lamang si Shai. Ang aga mo naman yata. Seryosong tumitig si Clint sa kanya. Manliligaw ako sa'yo. Pasensya ka na kahapon ng gabi parang sinapian niya ata ako ng masamang espiritu. Pero hindi ako galit sa'yo Step by step naman kasi yan at naiintindihan kita. Niyakap ni Shai si Clint. Okay lang. Pagkatapos nilang maglambingan, tinapos muna ni Clint ang niluluto nito tapos siya ay lumabas ng kusina para bumalik sa kwarto at maligo. Paglabas niya ulit, nakaligo na nga siya. Nang tignan niya si Clint, iba na ang titig nito sa kanya. Ang ganda mo talaga. Natawa na nga lamang si Shai. Ano bang klaseng tingin yan? May kasamang pagnanasa Irap pa nga na saad ni Shai. Ngumiti si Clint. Hayaan mo na, kasama naman yan sa feelings ko para sa'yo eh. Banat pa nga ng lalaki. Sus, ewan ko sa'yo. Bolero ka talaga. Napahagikik si Clint na lumapit sa kanya at yumakap. Makalipas ang isang oras ay kumakain na silang dalawa ni Clint, todo asikaso ito sa kanya. Sa mga sumunod na linggo ay parang naiba na. Ang ihip ng hangin baliwala para kay Clint ang pagiging busy nito para mapagsilbihan siya. Pag-out sa ospital ay dumiretso sa bahay niya upang madalaw siya, maalagaan at gumala sila. Isang araw ay napaatras si Shai dahil sa hindi inaasahan ay nakita niya si Vivory na lumabas ng ospital kung saan naka-duty si Clint. Ang daming senaryo ang pumasok sa kanyang isipan, wrong thoughts, pero naisip niya ospital ito kaya hindi siya pwedeng mabahala. Kumapit siya sa salita ni Clint na wala itong relasyon kay Vivory at alam niyang hindi naman nagsisinungaling ang lalaki. Natigilan si Vivory ng magpang-abot, ang kanilang paningin lalagpasan lang sana ito ni Shai pero hinawakan ng babae ang braso niya. Pwede ba tayong mag-usap? Sabi ni Vivory. Nagdadalawang isip si Shai. Baka mamaya ipasalvage siya. Obsessed pa naman ang babaeng ito kaya nakakatakot. Tungkol saan? Ngumiti ang babae. Nakampante si Shai dahil genuine naman ang pinapakita nito. Kaya hindi siya pwedeng kabahan. Normal na usap lang. Kung ayaw mo naman okay lang. Sagot ni Vivory. Huminga ng malalim si Shai. Ibinigay niya sa gwardya ang Tupperware na dala nga niya para kay Clint para ito nang magbigay sa lalaki. Nakisuyo lang siya kasi mag-uusap muna sila ni Vivory. Maya-maya lang, sumunod siya sa babae papunta sa kotse nito. Sa gilid ng ospital nakapark kaya pwede lang tumambay doon. Anong ginagawa mo sa ospital? Tumingin sa kanya si Vivory at ngumiti. May dinalaw lang.
Pero hindi si Clint ah. Marami akong na-realize after niya akong kinausap. Nagising ako sa katotohanan na hindi pala talaga niya ako nagugustuhan. At ngayon, alam ko na kung bakit may nakita siguro siyang mga katangian sa'yo na wala sa akin dahil tingin ko, hindi ko kayang gawin ang mga nagagawa mo para sa kanya. Kung sakaling magiging kami, hindi ako maalagang tao. Mas gusto ko na akong inaalagaan. Dapat pala talaga, give and take. Sagot ni Vivery. Huminga ng malalim si Shai. Pasensya na din. Kung sa tingin mo, nasaktan kita. Natawa si Vivery. Wala kang kasalanan. Ako lang ang assuming at obsessed. Ngayong okay na ako. Narealize ko na nakakahiya pala ang mga pinagagagawa ko sa buhay. Kaya pasensya na sa nagawa ko o nasabi na nakakasakit sa'yo. Saad ni Vivery. Hinawakan ni Vivery ang kamay niya at pinisil. Okay lang. Ganun naman talaga ang taong nagmamahal. Oo nga eh. Kaya hiyang-hiya ko. Sagot ni Vivery. At nagyakapan silang dalawa ni Vivery. Nagpasalamat din siya dahil nagkaroon sila ng pagkakataong magkausap. Makakahanap ka rin ng taong para sa'yo. Ngumiti si Vivery. Parang nahanap ko na, pero hindi pa ako sigurado. At ang tanging hiling ko lang, na wag mo nang pahirapan pa si Clint. Bagay naman kayong dalawa eh. Saad ni Vivery. Ngumiti naman si Shai at tumango. Isang buwan ang nakalipas habang si Clint ay hinihintay ang desisyon ni Shai. Nagkausap na silang dalawa ni Vivery at nagkapatawaran at alam iyon ng dalaga. Wala siyang sekretong itinatago rito. Lahat alam nito para walang magiging problema. Pero ang lahat pala ay walang kasiguraduhan. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Clint nang minsang makita niya si Shai kasama ang lalaking nakabangga rito na lumabas sa isang restaurant. Seryosong nag-uusap ang dalawa na parang may unawaan na selos ang pakiramdam ni Clint kaya hindi siya nagpakita sa dalaga o kumontak man lang rito. Imbes na hilingin ang explanation ni Shai ay mas pinili niyang magpakalasing at magwala sa harapan ng mga kaibigan niya. Todo advice ang mga ito na wag basta maniniwala sa nakikita hanggat walang kumpirmasyon mula sa dalaga, pero para sa kanya ay sapat na ang nakikita niya. Iyak siya ng iyak sa sakit dahil parang naiputan siya sa ulo kahit hindi pa naman sila. Pero mahal na mahal niya si Shai. Ayaw niyang mapunta ito sa iba. 1 linggo ang nakalipas, samantalang si Shai ay nagtaka dahil napansin niyang hindi na nagagawi sa bahay niya o tindahan si Clint. Wala na rin siyang natanggap na text o tawag mula sa lalaki. Kung magiging busy man ito, ay pupunta pa rin sa kanya kinagabihan. Sinubukan niya itong tawagan pero hindi makontak, parang naka-off ang phone. Maya-maya lang ay napakunot ang noo ni Shai nang makatanggap siya ng mensahe galing kay Hero. Unknown number ang gamit pero nagpakilala naman ito. Kaya tinawagan niya agad para magkausap silang dalawa. Hi Hero, okay lang ba si Clint? Narinig nga niya ang mahabang buntong hininga ni Hero. Mag-usap kayong dalawa. Lahat naman ng problema na dadaan sa maayos na usapan eh. Napakunot naman ang noo ni Shai. Hindi niya makuha ang ibig sabihin ni Hero. Ano bang nangyari sa kanya? Hindi ko alam. Ikaw lang makakasagot niyan. Sabi ni Hero. Ano ba kasing nangyayari sa lalaking yun? Sa isip-isip niya. Nasaan ba siya ngayon? Alam mo ba? Pupuntahan ko siya. Nandito sa bahay. Sagot ni Hero. Nang sabihin ni Hero ang address, pumunta siya kaagad. Gusto niyang malaman kung anong problema ni Clint. Makalipas ang 1 oras, narating na niya ang bahay ni Hero. Nakasalubong niya ang lalaking sinabi nga nito sa kanya kung nasan si Clint. Maya-maya lang ay pumasok na siya ng kusina at nadatnan niya si Clint na nakayuko sa mesa at may hawak na isang bote ng beer. Dali-dali niya itong nilapitan para gisingin sana pero tumingala ito at masama ang tingin sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para sunduin ka.
Ano bang nangyayari sa'yo ha? Tinitigan siya ni Clint. Sinaktan mo ang damdamin ko. Ngayon alam ko na kung bakit hindi mo agad sinagot ang tanong ko sa'yo kung pwede ba kitang maging girlfriend. Napakunot noo si Shai. Diretsuhin mo na nga agad ako. Ano bang problema? Hindi yung nag-iisip pa ako kung anong mangyayari sa'yo. Huminga ng malalim si Clint. Nakita kita minsan. Lumabas sa isang restaurant kasamang lalaking nakabangga sa'yo noon. Anong relasyon mo sa kanya? Siya ba ang dahilan kung bakit hindi mo ako masagot? Napapikit na lamang si Shai. Selos na selos ang lalaki at hindi man lamang inalam ang totoo, kaya sa sobrang inis niya, kinurot niya ng sobrang lakas ang tagiliran nito. Napatayo tuloy si Clint at napatalon-talon. Selos ka ng selos, nang walang basehan. Yan ang bagay sa'yo. Nakangiwi na nga lamang si Clint sa ginawa niya. Bago pa makalayo si Shai, hinawakan ni Clint ang bewang niya. San ka pupunta? Sinamaan niya ito ng tingin. Uuwi na tayo. Aayusin mo ang sarili mo. Ako nahihiya sa pinaggagawa mo sa buhay eh. Umakbay sa kanya si Clint. Ang sama ng pakiramdam ko. Napahinga ng malalim si Shai. Deserve mo yan. Wala namang naguto sa iyo na mag-inom ka. Nagre-reklamo na si Clint pero ayaw niyang pakinggan ang hiniing nito. Nagsiselos na wala sa lugar. Nagkataon nga lang na nagkitang lalaking yun. Kinagawan na kaagad ng issue. Bago pa sila umalis, ay nagpasalamat nga siya kay Hiro at humingi na nga rin ng pasensya na nakaistorbong lalaking to. Pagdating nila sa bahay niya, ay naginit siya. Para nga ipagtimpla ng gatas itong si Clint, panay kasi hawak nga sa tiyan. Gutom na gutom siguro ang pakiramdam. Huwag mo akong iwanan dito. Nakahiga. Ngayon nga sa sofa. Magluluto ako ng ulam para makakain ka. Naku naman talaga. Naghahanap ka lang ng problema. Sorry. Akala ko kasi meron talaga kayong relasyon ng lalaking yun. Pinato niya ang una ni Clint. Nilagay mo ang utak mo sa talampakan. May plano pa naman na kung sanang sagutin ka, pero wag na lang. Namalaya na nga lamang niyang lumuhod sa harapan niya si Clint. Please, I'm sorry. Hindi na talaga mauulit. Magtatanong na ako sa iyo bago magselos. Sige na, ituloy mo na ang plano. Napakamot nga ng batok niya si Shai. Mamaya na lang. Magluluto pa muna ako. Ngumiti si Clint at niyakap siya ng sobrang higpit. May kasama pa na paghalik sa noo. Salamat. Isang oras ang nakalipas ay natapos na sa pagluluto si Shai. Naghanda na siya para pakainin niya si Clint. Paglabas niya ng kusina ay nadatnan niyang tulog na ito. Humihilik pa na wala na siguro ang sama ng pakiramdam. Hinintay na lang niya na magising si Clint. Hindi na niya ginising para makapagpahinga ng mabuti. Samantalang si Clint ay bumangon na sobrang gaan ng kanyang pakiramdam. Napailing na lang siya nang maisip na hiyang-hiya siya sa pinaggagawa niya. Nagseselos siya pero wala lang pala yun. Dahan-dahan siyang bumangon at pumasok sa kusina para kumain dahil ang sakit ng kanyang tiyan. Natigilan siya nang samaan siya ng tingin ni Shai na naglalaba. Okay ka na? Napakagatlabi si Clint. Agad niyang nilapitan ng dalaga sa bayakap. Kaya lang nagugutom ako eh. Tumayo si Shai, pinaghanda ito ng pagkain. Kanina pa ito naghihintay sa'yo, kumain ka na. Eh ikaw, sabay na tayo. Ngumiti si Shai. Busog pa ako eh. Maya-maya lang ay naupo na si Clint at kumain. Sumasakit ang tiyan niya sa sobrang pag-inom. Sa susunod ay aalamin na muna niya ang totoo bago siya mag-react dahil siya lang naman din ang mahihirapan. Sa mga sumunod na araw ay bumuti na ang pakiramdam ni Clint. Nasa ospital siya ngayon naka-duty at sobrang busy niya. Katatawag lang niya kay Shai kanina kaya sobrang inspired niya ngayon. Hindi na siya magseselos. Dahil baka ayaw na siya nitong sagutin, ay hindi naman pwede ang ganun. Pag-out niya ngayong gabi, ay nagulat siya dahil nasa labas pala ng ospital si Shai.
Hinihintay siya. Nandito pala ang kanyang pahinga. Agad siyang yumakap rito, sabay halik sa pisngi. Gabi na pero nasa labas ka pa? Ngumiti si Shai. Ang tahimik ng bahay kaya sinundo na lang kita rito. Ang saya ni Clint na nakatingin sa babaeng mahal niya. Salamat. Maghawak kami silang dalawa ni Shai na naglakad palapit sa kotse niya. Napansin niyang may nabago sa itsura ng dalaga kaya tinignan niya nang mabuti ang kabuuan nito. Okay ka lang? May napansin akong pagbabago sa iyo. Napangiti si Shai at nagpapakyut pa ito sa kanya. Hulaan mo kung ano. Tinitigan niya ng maigi ang dalaga. Did you cut your hair? Tapos may makeup ka ngayon. Tama ka. Napakunot ang noon ni Clint. Anong meron? Birthday mo ba? Napahalakhak si Shai. Malalaman mo mamaya. Tumango naman si Clint. Pagbukas niya ng kotse, inalalayan nga niya si Shai. Nang makapasok na siya sa driver's seat, ay may kinuha nga ang dalaga sa likuran. Ibinigay sa kanya ni Shai ang isang box ng cake. Anong meron na rito? Nginitian siya ni Shai ng sobrang tamis. Open it at basahin mo ang malakas. Pinuksan ni Clint at napanganga siya sa nakita. Sinasagot na kita? Basa nga niya. Napangiti si Clint after niyang mabasang nakasulat. Ang saya-saya niya. O ano, magseselos ka pa ba? Napangiti si Clint ng matamis. Hindi na. Pero seryoso ba? Maraming salamat. Agad niyang niyakap ng mahigpit si Shai. Huwag kang magpasalamat, magsisimula pa lang tayo. Natawa ng malakas si Clint. Pagdating nila sa bahay ni Shai, ay kinain nila ang cake na binili ng dalaga. Masayang masaya siya dahil sa wakas ay girlfriend na niya si Shai. Ang dami na nilang pinagdaanan na magkasama sana. Mas madami pa ang mga taon na pagsasamahan nila. Naghapunan na sila ng maaga. Pagkatapos ay maaga silang natulog. Mula ngayon ay may kasama na sa buhay niya si Clint 24 oras. May aalagaan na siya at may mag-aalaga na sa kanya. Kinabukasan, maagang nagising si Clint, nagkatawanan sila ng nobya dahil sabay silang bumangon. Magandang umaga. Matulog ka pa. Pwede naman na mamaya ka na magbukas ang tindahan mo. Masuyong saad ni Clint. Ngumiti si Shai at pinisil ang ilong niya. Magluluto lang ako ng breakfast. Ang mainam mong gawin. Umuwi ka muna sa bahay mo para magpalit ng damit. Pagbalik mo rito, luto na ang pagkain. Yes, ma'am. Bumaba na ng kama si Clint. Kinargapan niya si Shai at tulungan makatayo. Ingat, Doc. Ngumuso pa nga si Clint kay Shai. I love you. Paano yung kiss ko? Hinalikan nga siya sa labi ni Shai. I love you too. Sus, masyadong bolero. Maya-maya lang ay napaunat pa ng katawan si Clint. Ang ganda ng simula ng umaga niya. Napakagaan sa pakiramdam. Samantalang si Shai ay ngiti ng ngiti. Habang nagluluto, ganito talaga ang feeling ng in love. Nakakagaan ng pakiramdam. Nang matapos ay naghanda na siya para pagbalik ni Clint ay makakain na silang dalawa. Pagkarinig niya sa busina ng kotse nito ay sinalubong niya ito sa labas ng gate. Pero bumalik siya nang maisip na hindi pa pala siya nakaligo. Dumiretso siya sa banyo at agad na binasa ang kanyang buong katawan. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong nga ni Clint. Oo naman, sandali lang maliligo lang muna ako. Nag-shampoo agad si Shai. Binilisan niya ang pagsasabon at nagbanlaw pagkatapos. Nilabhan niya ang binasa niyang damit, saka isinampay, pero napangiwi na lang siya nang maisip na wala pala siyang tuwalya rito sa loob. Sige, hintayin kita ah. Sabay na tayong kumain. Napahinga ng malalim si Shai. Wala akong towel rito. Napakamot siya sa kanyang batok, nagmamadali nga siya, kaya hindi nga niya nadala. Salamat ha. Naghintay naman si Shai. Tumalikod ka na muna. Bumukas ang pinto ng banyo pagkatalikod niya at binalabal sa kanyang katawan ang hawak nitong tuwalya. Nilagyan din nito ang basa niyang buhok para hindi tutulo sa katawan niya.
Mauna ka nang kumain, baka malate ka na ngayon. Ngumiti sa kanya si Clint ng matamis. Magbihis ka na, sabay na tayo. Tumango naman si Clint. Isang buwan ang nakalipas, samantalang si Clint ay sobrang saya sa piling ni Shai. Inspired siya masyado sa trabaho dahil sa nobya niyang iyon. Kung nasa ospital siya, ay palagi itong tumatawag at kinukumusta siya kung kumain na ba siya. Walang dull moment dahil sobrang understanding ng dalaga, caring at loving. Hindi ito nagrereklamo, never pa silang nag-away ng malala, kaya sinusubukan niyang intindihan ito para hindi sila magkagulo. Ngayon ay day off niya, kaya nasa bahay siya ni Shai, tinutulungan niya ito sa gawaing bahay. Minsan na lang siyang umuwi sa bahay niya, nakasama ang kasintahan, dahil mas gusto niyang tumambay sa tahanan nito. Nagpapahinga muna siya ngayon sa loob ng kwarto, tapos ang dalaga ay nagluluto ng hapunan nila. Siya ang namalengke kanina, kaya ito ang nagpresenta na magluto. Nakangisi si Clint nang maisip niya na parang nagbahay-bahayan lang sila ni Shai rito. Mas magiging masaya siya ng sobra kung sila ang magkatuluyan ng dalaga. Kaya sa sumunod na buwan ay relax lang masyado si Clint, pero may plano na siya para sa relasyon nila ni Shai. Nasa bahay siya ngayon ni Hiro kasama ang mga kaibigan niya. Pumayag naman si Shai nang magpaalam siya kanina kaya nagpunta agad siya rito. Nagmeryenda sila, naging mabuting lalaki na itong mga kaibigan niya dahil wala na siyang makikitang beer sa ibabaw ng mesa. Kumusta ka naman, dude? Tanong ni Hiro. Ngumiti si Clint. Masayang masaya. Napapalatak nga ito. Pakasalan mo na kaagad para hindi ka na magwala pa kapag may nakausap na iba. Dinadamay mo pa kami sa kagaguhan mo eh. Reklamo ng kaibigan ni Clint. Napakamot na nga lamang sa batok niya si Clint. Nagpaplano na nga ako eh. Paano bang magandang proposal? Nag-isip ang kaibigan. I-prank mo para worth it ang magiging proposal mo. Natatawang suwestyon ni Vincent. Napanguwi si Clint. Hindi na, baka hindi na ako tatanggapin kapag ganun ang gagawin ko eh. Nakakatakot yun, palaban pa naman siya. Nagkatawanan ng mga kaibigan niya. Doon ka sa mas safe, dude. Ikaw pa naman ang masyadong invested sa kanya. Napanguso na nga lamang si Clint. Masyado talagang halata na sobra siyang in love kay Shai. Nagsimula talaga ang lahat ng yun doon sa mall. Kaya nga eh, nagkatawanan na nga lamang sila. Napahalakhak ang mga ito. Nakakainis. Parang hindi naman dumaan sa pagiging in love itong mga lalaking ito. Hanggang ngayon ay takot pa rin sa mga partner nila. Makalipas ang isang buwan, habang si Shai ay nagulat sa pagdating ng magulang ni Clint sa bahay niya. Natataranta siya dahil napakasosyal ng itsura ng mga ito, nakahinga siya ng maluwag ng ngumiti ang mga ito. Nagmano siya sa dalawa bilang paggalang at bumalik sa pagkakaupo sa sofa. Nakaramdam siya ng inis nang hindi man lang nagpasabi si Clint na uuwi ng Pilipinas ang magulang nito. Lumapit sa kanya ang matandang babae at yumakap sa kanya ng sobrang higpit na para bang matagal na silang close. Tapos ang matandang lalaki ay nakipagkamay sa kanya. Masaya naman siya dahil ngayon pa lang ay tanggap na siya ng magulang ni Clint. Nag-usap-usap sila ng kung ano-ano hanggang sa nagpaalam ang mga ito na uuwi na sa bahay at magkikita na lang silang ulit sa susunod na araw. Tinawagan agad niya si Clint para ibalita rito ang pagdala ng magulang nito. Magulang mo pupunta rito? Tawa ng tawa si Clint habang tumatango sa kabilang linya. So how was it? Okay ba sila? Napailing na nga lamang si Shai. Mabuti na lang mabait sila pareho. Kung hindi talaga atakihin ako eh. Tapos tatalakan kita. I'm sorry na. I love you. Gusto ko lang namang ipagmalaki ka. Oo na. I love you too. Napangiti naman si Shai. Makalipas ang isang linggo, ay pinapunta siya ni Clint sa bahay nito dahil may kaunting salo-salo daw na hinanda ng magulang nito sa pagbabalik sa bansa. Nagayos siya ng mabuti
Dahil ngayon lang naman siya, may pupuntahan na party ng matingnan niya na maayos na ang kanyang itsura sa salamin ay umalis na siya. Pagdating niya sa bahay ni Clint ay may naririnig na siyang tunog ng musika. Usapan ng mga tao sa loob. Huminga ng malalim si Shay bago pa siya makapasok sa loob ng gate ay sinalubong na siya ng mommy ni Clint. Nagyakapan silang dalawa ng matandang babae at inakay siya nito sa bakuran. Kumaway sa kanya ang lahat ng kaibigan ni Clint, pati na rin ang mga partner nila. Gumanti din siya ng kaway at ngiti, pero napakunot ang kanyang noo nang mapansin niyang wala ang kasintahan. Todo asikaso sa kanya ang mommy ni Clint, kaya na-touch ang puso ni Shay. Nakatalikod siya sa gawin ng ibang bisita at hindi niya alam ang nangyayari. Tilian ng iba, pero hindi na lang niya pinansin dahil hindi naman siya belong doon. Sumenyas ang mommy ni Clint at may itinuro sa likod, kaya agad na humarap si Shay. Napatakip siya sa kanyang bibig at napasinghap nang makita niyang nakaluhod si Clint at may hawak na singsing. "Will you marry me?" Ang tahimik ng buong paligid. Ramdam nga niya ang tensyon kaya ngumiti siya kahit nanginginig nga ang kanyang buong kalamnan. "Of course, yes I will." Naiiyak na saad ni Shay. Agad na nagpalakpakan ang lahat ng bisita nang marinig ang sagot niya. Tumayo si Clint sabay lapit nga sa kanya at sinuot nga ang singsing na may kasamang mahigpit na yakap. "I'm the happiest man alive. Thank you so much. Salamat sa lahat ng pagmamahal." Napangiti si Shay at niyakap nga din ang mahigpit ang lalaki. "Walang anuman. Maraming salamat din." Narinig na lang ni Shay ang nagpingkian na mga baso. Pagkatapos ng intense na eksena, ay bumalik na sa normal ang lahat. Kumain na rin si Shay. Dahil gutom na gutom siya, ramdam niya ang tuwa sa mukha ni Clint nang lumapit ito sa mga kaibigan nito. Napangiti na lang din siya habang kumukuha ng pagkain sa mesa. Maya-maya lang ay naramdaman na lang niya na inakbayan siya ni Clint at hinalikan sa pisngi. "Masaya ka ba?" Masuyong tanong nga ni Clint. Napangiti si Shay. Sobrang saya ko." Niyakap siya ni Clint. At ngayon ay magkasalo na silang dalawa na kumain. Makalipas ang 2 buwan, ay ikinasal sila ni Clint sa simbahan. Wala sa kanila ang umiyak, pero ang mas emosyonal ng panahong iyon ay ang magulang ng lalaki, pati na rin ang mga kaibigan nito. Umattend din si Vivory kasama ang mister nito at 2 months old na baby girl. Naunahan na sila ng babae. Kailangan daw nilang humabol para makarami. Tinawanan lang nila ito ni Clint. Masaya si Shay para kay Vivory dahil nahanap na nito ang lalaking magmamahal rito ng totoo. Sa kabilang banda, si Clint ay umuwi ng bahay na masaya ibinili niya ng pagkain ang kanyang pinakamamahal na misis. Naglalambing ito na kapag uuwi siya ay talagang magdadala siya ng pagkain magtatampo kasi ito kapag wala. Nadatnan niya ito na nakatingin sa wedding picture nilang dalawa. Ni hindi napansin ang pagdating niya, kaya agad niya itong niyakap ng sobrang higpit. "Anong iniisip mo habang tinitignan ang wedding pictures natin?" Ngumiti sa kanya si Shay, na sobrang swerte ko na ikaw ang naging asawa ko. Hindi ako makapaniwala na magkatuluyan tayo. Natawa si Clint. Mas hindi ako makapaniwala na pumayag kang may kasal sa akin, parang nananaginip pa rin ako. Kinurot siya ni Shay. "Nasaan ang pagkain ko?" Itinaas niya ang dala niya ang disposable Tupperware. Hindi ko po makakalimutan ang palaging bilin mo." Niyakap siya ng mahigpit ng misis niya. Sa sumunod na buwan, habang si Shay ay naluha na nakatingin sa positive na pregnancy test na kanyang hawak. Buntis siya at magkakaanak na silang dalawa ni Clint. Ang bilis ng blessings at palagi siyang handa na maging isang ina. Pagdating ng mister niya ay masayang-masaya siya na sinalubong ito sa pagpasok ng gate. Niyakap siya at hinalikan sa pisngi kaya nagpakarga siya rito. "Iregalo ko sa'yo." Napakunot ang noo ni Clint. Tinanggap nito ang ibinigay niyang maliit na box.
Pagbukas ng mister niya ay nanlalaki ang mga mata nito na tumingin sa kanya at paulit-ulit sa laman ng box. We're pregnant? Totoo ba to? Gulat nga na tanong ni Clint. Oo. Agad siyang niyakap ng mahigpit ng kanyang asawa. Hinaplos-haplos nito ang tiyan niya, sabay tapat ng tenga. Salamat. Ang saya-saya ko. Magiging daddy na talaga ako for real. I'm dreaming about this many times. Sobrang lapad nga ng naging pagngiti ni Shai na nakatingin nga sa emosyonal niyang mister. Kaya niyakap niya ito. You're welcome. Sad nga nito. Pagkatapos ng emosyonal na tagpo, ay magkaakbay na silang dalawa na pumasok sa loob ng bahay. At mas triple pa nga ang kanilang saya nang malaman nga nila na ang magiging anak pala nila ay quadruplets at wala na nga silang mahihiling pa. Parang naka-jackpot nga sila dahil instant one big happy family na sila. Ang daming natutunan ni Shai sa kwento ng buhay nila ni Clint. Pagmamahal na wagas, pagpapatawad sa nagkasala at maging mabuti sa kabila ng lahat. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Clint at Shai.